Brother, alin ang truck mo? Yan po sir, yung naka-open po Nasaan yung... mga tao dito? Andun po sir yung impounding eh. Halika. Yung in charge dito, nasaan? Andun po sir, sa may ano na yun, sa gawin doon po. Ito yung truck mo. Opo sir, yan po. Hindi po nagkakamali, siya po yata pinag-clearance po. Opo. Hindi, ganito eh. Yes sir, yes sir. Brother, naka-record tayo, no? Apa, opo. Hindi naman ito personal eh. Yes sir, apa. No. Ito, tumawag sa aking opisina. Yes po. Okay. Yes po. Kung yung report sa'yo ay kontra, Yes po. magsalita ka. Apa, apa. Tumawag ito sa aming opisina. Ang kanyang truck na may kargang buhangin, tumirik sa may nagtahan. Apa. Okay. Ang enforcer ninyo, kumuha ng towing truck. Okay po. No? Opo sir. Inilipat. Apa. Mga gaano kalayo? Pagbaba lang po sa stoplight doon sir, andun po may ano sila doon. Inilipat. Okay po. And nakita ko doon sa video, may truck, ELF, binawasan ang buhangin mo, ano? Opo sir. Ilang beses binawasan? Mga 4 siguro po sir, Apat o na 5. truckload, Yes, nung po. maliit na truck. Apa. Then, kinabukasan, tama, Opo. may dumating kayong mekaniko. Opo sir. Nagawa ninyo. Opo. Okay. Binalikan kayo ng MMDA, tapos iniskortan papunta dito. Yung MMD po sir, nakatalaga doon mismo Kaya kasi nga, may barak. Oo. Iniskortan kayo ng MMDA papunta dito. Hindi hinila, iminaneho mo. Opo. Putya, brother, illegal impounding yun. Ah, sir, iyan ko lang po yung report. Kasi po, hindi po nagkakamali, siya po yung pinag-clearance. Titingnan ko lang po sa ticket. Hindi, ang mali Yes doon, sir. hindi dapat inimpound. Kasi nung inimpound, nagawa na nila eh. Nagawa niyo na po. Opo sir. Oo. In-escort lang kami ng MMDA po sir, dito papunta rito. Saglit lang ba sir? Makuha ko lang po yung report sir. Sige nga. Tampalasan eh. Binantayan naman pala eh. Ilang beses kang tinikitan nung una? Obstruction? Bari po sir, dapat 2 obstruction saka isang ano, binawi po nilang isang obstruction. Tinitikitan ng paulit-ulit, obstruction. Binawi. Binawi po yung isa. Ilan ang natira sa'yo? 2 po. 2 ticket. Ano yan? Hindi, same day. Same day. Alam mo, brother Jerry, dapat wala namang may gustong tumirik ang sasakyan eh. Ngayon, siyempre, sa ngalan ng public service, responsibilidad ng MMDA na i-clear. No. Eh, ang masama nito, hindi nila makayang hilahin, inilipat lang. No. Nilipat po sir. Pero nagtataka ako, nailipat nila eh, ba't hindi pa idiniretso dito? Private ba yung towing truck? Mismo po sir, truck ng MMDA mismo sir, yung O, malaking tingnan truck. mo. Pinagtataka ko, bakit inilipat lang? Samantalang kung ginawa nila ang tamang trabaho, dinala dito, ay hindi tayo makikialam Opo. Kasi dahil tama, Tama yun eh. pagka-impound. Opo. Ang problema, yung truck nila, inilipat lang, Brother Matt, Yes. no? Tapos, kinabukasan, nung nagawa na, Saka po, in-escort. ikinuman, imaneho mo, In-escort na siya. iniskortan ka papunta dito, Punta lang no? dito po sir. O di illegal impounding. Yung isa pang tanong doon, yung buhangin na kinuha sa kanya, saan na napunta? Yun nga. Doon po sir, dinala nila sa may ilalim po ng ano, doon daw sa may ano nila sa Menjola. Sa opisina doon, Oo, sa may Menjola po. ng MMDA. MMDA, mayroong Ano yun, naandun lang po? Pero, brother, Opo. mali yun. Mali po yun. Produkto niya yun eh. nga sabi ko nga po sir, ba't ka ako binabawasan nyo kung ipapatowing nyo man lang? Kasi dapat ka ako, hindi nyo nababawasan yan. Dahilan po nila sir, mabigat daw. Kaya binawasan nila. Hindi Pero- naman po tinowing. Pero mali yun. Tapos tingnan mo, Brother Jerry, nag-i-impound sila ng mga sasakyan, nakabalandra lang.
Ulan, init po. Ulan, init, ulan. Samantalang halimbawa ikaw ay may-ari nito, hinuli ka at sinabing kolorom, ang lumalabas, sinentensyahan ka na eh. Opo. Samantalang may karapatan kang mag-contest, may investigation, papaano kung after the contest, mali ang apprehension sa'yo? Hindi, naperwisyo ka na, ano. Talagang pasensya, ano, dito sa Pilipinas talaga. Parang wala yung public service eh. Malaki ang problema natin. Nalilimutan na yung tunay na public service. No? Katulad yan, pinagmulta na halimbawa ikaw, impound pa yung sasakyan. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, 3 months. 3 months pong ano. Ibig sabihin, pinagmulta ka na, pinarusahan ka pa. Papaanong parusa? Yung pinakakaingat-ingatan mo sa sasakyan. Di ba? Tubos na po, sir. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Natubos na po namin. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Anong nakalagay? Ito po, sir. Ito po ang plaka niya, CH5311. O, anong nakalagay? Ito po ang nakalagay, sir. As per advice, 300 base. Secure clearance from office of the chairman before release, sir. Alam mo, pasensya na ha. Yes, sir, po. Ang ikinakabuhisit ko dyan, paanong clearance, mali nga yung pagka-impound. Pasensya na, ako sir. nagagalit ha, hindi sa iyo. Yes, sir. Perwisyo eh. Yeah. Ako naman, sir, bilang... Hindi, alam ko. Wala ka naman sa posisyon para magdesisyon eh. Apo. Ang questionable dyan, isang linggo na kayong walang hanap buhay. Opo, sir. Sir. Attorney. Yes. Nandito ako sa impounding ninyo sa Pasay. HK? Yes, bakit? Sino ba ang supervisor ninyo dito sa pag-i-impound ng sasakyan? Nasa ano siya? Tumana. Alam mo partner, Yes, ano yan? ikukwento ko lang sa iyo at ito naman iimbestigahan mo eh. Kawalang ya naman ng tao natin. Alam mo kung bakit? May truck na tumirik sa nagtahan. Huwebes last week. May kargang buhangin. Yung enforcer ninyo, kumuha ng towing truck. Inilipat yung truck, mga around 500 meters. Opo, sir. Mga ganun lang po. Okay. Tapos, binawasan ng buhangin, mga ilang elf, 4. Nasa 4 po. Okay. Then, kinabukasan, nung magawa na yung truck, inescortan itong driver, inimpound ang truck. Hindi hinila, minaneho ng driver. Ganito yan. Alam ko na yan. Yung taga-Nueva Ecija tatay. Oh, Marami na kasi kaming insidente na, na yung mga buhangin nahuhulog, overweight. Tapos, ang problema dyan, ilang araw na, more than 24 hours, ang sabi, i-rescue, alam mo kung saan siya na malapit sa Malacanang. Kaya kami... kapatid, Oo. Kaya kami Kapatid. talaga, ang gusto ni Chairman, tinuruan ng leksyon yan. Paulit-ulit na lang yan. bakit? Bakit paulit-ulit itong truck na ito? Marami yung mga insidente, Kapatid. may mga buhangin. Kapatid, hindi pwedeng ganun, yung paulit-ulit na lang. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Pangalawa, bakit inimpound? Gawa na yung truck. Alam mo kapatid, abogado ka. Alam mo, yung pagpapatupad ng batas o anumang panguhuli na hindi alinsunod sa batas, may tuturing na pang-aabuso sa kapangyarihan yan. Paano to? 1 linggo walang hanap buhay. Ay, kawawa naman ng mga tao sa ginagawa natin. Anyway, meron ka namang superior pero kawalang yan naman ito, brother. Kasi boss, ilang beses na yan, hindi lang yan ang unang pangyayari. Brother, yung sabi mong paulit-ulit, mali yun. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tapos yung kasalanan ni Alex, kasalanan din ni Juan. Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. So yung Oh. pag-overload nila at pag... No, ng mga no. Walang mga
nagbabalot ng mga Brother, buhangin, hindi kami naglilinis, okay lang. Yan, brother, ang questionable dyan, yung implementation. ng O sige, stalled vehicle o ticket. Ilang beses tinikitan. Tapos, yung sinasabi mong kalat ng buhangin. Ibang kaso ito, stalled vehicle ito. kaya nga namin binawasan ng buhangin para maalis namin kaagad. Yes, pero Malacanang, kasi nakakaabala ng traffic more than 24 hours. Ang sabi ng may-ari, i-rescue. Okay. brother, excuse me. Yes. Sabihin mo kung mali ako. Obligasyon ng MMDA na i-remove yung stalled vehicle, di ba? Kaya masastol vehicle na yan, huwag nag-loaded. Okay. Tingnan mo. Lawyer ka naman. Di ba nagbawas kayo? Tapos, nung nabawasan ninyo, nung kinabukasan na nagawa na yung truck, Ang abusado. kapatid, responsibility ninyong i-clear, itowing. Ituwing, pero yung paglipat ng mga buhangin sa truck, maghanap kami ng truck para maalis lang yan. Overloaded na truck, trabaho pa ba namin yan? So, nakaharap sa kayo mga truck. Hindi yun. Huwag nating ulit-ulitin yung salitang Malacanang kasi unang-una, wala naman truck driver or truck owner na gustong tumirik ang sasakyan. Yung tinis ng truck, nagkain nila, alam nilang malaki ang karga nila, tatagilin nila. Siguro yung maayos yung sasakyan. At kung maayos naman yung may-ari niya, dapat, hindi na certain period of time, talagang rescue nila. Lunes papabalik-balik itong driver. Ang itinuturo, wala ka daw. Nasa Boracay. Ano ba yan? Kaya na ako dumating, boss, kasi nakalipat. Ay, ibig sabihin kapatid, pag wala yung... Nandun siya, si Jelbar, kasi hindi lang naman ako. malakas ang ulan dito, no? Kaya medyo malakas ang salita ko. Pagtuturuan nyo yung tao nyo, ilang beses nang nangyari yan. Nung panahon pa ni Colonel Lipana. Pag wala siya, hindi na umusad ang opisina. Tapos ilang araw kang wala, officially. Hindi na makapag-clearance itong kawaawang truck driver. Ang sinasabi, wala ka, kaya hindi makapag-issue ng clearance. Kaya 1 week na, gustong mag-comply itong driver, bayad na sa multa, pero hindi makalabas ang clearance. Kailangan daw ikaw ang peperma. Ito yung hindi mo nakalipat. Kawawa naman yung mga malit na manggagawa. Katulad nito, isang hamak na truck driver lang. Oh, di gutom ang pamilya nito, 1 week. Papuntayin nung bukas alas 8 na. Hindi, ganito kapatid. Naulan dito, no? Bibit-biting ko itong driver sa opisina mo. Kung wala ka, please advise your subordinate to issue clearance. Papunta ako dyan sa office. Saan dyan? Doon sa old building o sa bago? Julio Vargas po. Pasoyo, brother. At talagang, alam mo, kaya ako'y nainit ang ulo. May problema eh. Tayong mga nasa posisyon, wala namang problema kung maging stricto tayo eh. Pero, wag naman ganun kasi ang dating harassment na sa parte ng truck driver at ng truck owner. Gusto mag-comply pero 1 week na pabalik-balik. Papunta na kami dyan from Pasay. Dediretso kami dyan. Servicean ko na itong truck driver. Yes. Hello. Sumama ka sa amin. Opo, sir.